Mga kapuso, na uwi pa sa karahasan ng away kalsada sa bahagi ng Cañas Road sa Quezon City, Kamakailan. Nagpaputok ng barilan driver ng isang van sa nakagitgitan nitong driver naman ng tricycle. Sugatan ng tricycle driver, pati isang batang 13 anyos na napadaan lamang. Agad pong tumakas ang suspect at natunto ng LTO ang may-ari ng van pero naibenta na raw ang sasakyan noon pang 2000. Ano po ang magiging koneksyon ng may-ari ng dating sasakyang ibinenta na kung maging sangkot sa isang krimen ang nasabing sasakyan? May pananagutan ba ang dating may-ari nito? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Kasama siyempre ang ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Pia. I have missed you. Yeah, I missed you too, Attorney. Before we Long talk time no about see. this dastardly issue, di ba? Oo nga. We will exchange pleasantries muna. Oo. Pero nako, now that we have exchanged pleasantries, Attorney, pag-usapan It's natin. buckling down to work. But of course, ang dami ng issues like this before in the past, di ba? Oo, and then, you know, itong issue ng road rage, actually, yun ang official na tawag nila yan, na after so many instances nga sa nakaraan, di ba, hindi naman to naiba sa atin, si Jason Idler, si Rodriguito Go, at saka yung baka nga nakalimutan na yung isa si Inocencio Gonzales. And if you remember yet, yan yung nakapatay siya ng isang buntis na babae sa Loyola Memorial Park many years ago. Parang hindi na nga matapos-tapos at matigil ang balita tungkol nga sa mga road menace na tulad ng mga to. At meron nga tulad nga na nabanggit mo, nagkaroon naman ng insidente sa Cañas Road kung saan nabarilan 2 tao ng isang nakasakay sa isang van na siyang humarurot na papaalis at hindi ko alam kung nahuli na nila o hindi. Buti lamang at meron nakasipat ng plate number ng sasakyan na yan, UTA 657, hindi ko lang alam kung ano na nga ang pinaka-recent, kung nahuli na ba yung driver, na ayon daw sa Land Transportation Office, rehistrado di umano yung white Mitsubishi L300 van sa isang taga Makati City, ngunit hindi pa nga daw matiyak kung sino ba talaga ang nagmamaneho at the time of the incident. Actually, yung sinasabi nga kasi nila is that yung sabi ng owner, yung totoong may-ari nasa ibang bansa na at yun nga matagal nang naibenta, di ba? So matagal nang naibenta. Matagal na. So the question is, meron pa bang habol yung biktima na ito kung, let's say, hindi na mahanap yung naturang driver pero iba pa rin yung registered owner, parang yun nga, may pananagutan ba yung registered owner kasi hindi nila inayos yung papeles nung binenta nila? Ganun ba yun? Well, hindi ko alam kung lumipad na rin papunta sa Amerika, ibang usapan yan. Pero kung yung registered owner nandito, madali siyang habulan, palagay ko talaga. Kasi sa ilalim ng batas natin, yung registered owner po na isang kotse ay may pangunahing liabilidad sa publiko kung magkaroon ng mga injury sa ibang tao, lalo na kung nasa pampublikong daan. May presumption na yung may-ari ang liable sa ilalim basically ng ating motor vehicles law. Unang-una, dapat ay rehistrado ang isang kotse bago ito magamit sa kalsada. At ang dahilan para dyan is precisely for the protection of the public and for the purpose of being able to identify the owner para kung magkaroon nga ng aksidente or any injury, meron tayong mapipinpoint kaagad kung sino ang mananagot. At ito nga ang registered owner. Pero let's say nalipat na pala yung pagmamayari nito pero hindi lang narehistro. Depensa rin ba ito? Well, hindi rin. Sa isang recent na kaso na sabi ng Supreme Court, sinabi nga na kahit na naibenta na or pinarenta or nailipat na sa pangalan ng ibang taong sasakyan pero hindi narehistro at na-involve ito sa isang sakuna, the registered owner should still be primarily liable. Kumbaga, hindi binding sa buong mundo, di ba? It's not binding against the whole world or to third persons yung isang sale, lease, or transfer na hindi rehistrado sa LTO. Pero, let's say, kasi di ba isipin nung nagbenta, parang hindi ba medyo malupit, halimbawa, kasi nga, kung halimbawa, busy yung nagbenta, ganyan, naibenta na Which is usually the case, di ba? Okay na yan. Anyway, ang concern lang usually, akin na yung kotse, di ba? Yung deed of sale or something. Except yun ang lagay ng batas natin at kung, di ba, meron ngang kasibihan, dura lex sed lex. Harsh man ang batas, kailangan po itong sundin para sa protection ng mga tao. Otherwise, magiging baliwala ang protection ng batas kasi baka biglang, di ba? Marami namang kaso ganyan, yung biglang ililipat. Pag nagkaroon ng gulo, biglang ililipat kunwari yung titulo ng kotse sa ibang tao na hindi mahanap o ibang tao na walang pera or property kasi alam nila na silang hahabulin. So kung minsan yung iba gagawin, uy, kunwari daw, di ba? Kunwari daw, nalipat ko na sa'yo para wala ng problema. So sabi ng Korte Suprema, hindi pwede yan. Parang mawawala yung protection, mababaliwala ang protection ng batas kung papayagan natin yan. Kasi yun at yun lang ang gagawin
ng mga tao. Pero- yung ililipat. Okay. Pero kung carnap, syempre, iba na yung kaso doon. Well, yun siguro ang isa sa posibleng mga limited na defense ang available. Siyempre, kung nakarnap against, at talagang totally na walang, yung hindi naman yung drama-drama, moro-moro lang, di ba? But of course, that will be a matter of proof kasi hindi naman pwedeng, ay, sorry, nanakaw pala yung kotse ko ha, so hindi, wala akong kinalaman dyan. So actually, ito na rin, siguro pag kung nanakawan kayo ng kotse, ipablatter ka agad. Kasi actually, ang dami nagtatanong, ano ba talaga, may silbi ba talaga yung police blotter? Eh, ito siguro yung isang instance where the police blotter is important. As soon as something happens, i-report nyo kaagad bago pa magkaroon ng gulo. Di ba? Para pag nagkaroon ng gulo later on, maipapakita ninyo, hindi, di ba? Kasi na-report ko before there was any controversy or any issue. So, yun nga, pag bawal lang nga, di ba? Bawal yung nagsisingit lang sa blatter. Kasi yung iba, di ba, sasabihin nila, importante regular rin. na. Oo, minsan di ba, nakakalimutan. nagsisingit ng entry, wag naman. Pero ito, attorney, actually, parang dito, naalala ko yung before in the 90s. May, di ba, yung movie Why ka based on naman? that John Grisham book, yung parang nagdilim yung paningin niya. That's why parang temporary insanity, is that what they call it? And then, yung parang nagdidilim yung paningin. So, pwede Or bang... passion and obfuscation. Parang ganon. So, pwede bang gamitin Yung sa road depensa yun? rage, di ba? In the Kasi case of minsan road rage. sinasabi nila, parang masyadong uminginit yung ulo ko Oo, nung kinatak ko sa nagdidilim yung daan. paningin, ganyan. Well, yung passion and obfuscation or yung mga temporary insanity, kung minsan nagagamit yung depensa, well, hindi naman total defense, pero mitigating circumstance, ibig sabihin napapababa yung sentensya kasi talagang masyado ako na-excite. Pero yung pong depensa na yan, yung mitigating circumstance na yan, pwede lang kung lehitimo yung source nung yung biglang bugso ng galit, kaya ka nawala ng ulirat, kaya mo, di ba? Yung kuminsan, anong classic example dyan? Kunwari yung lalaki, pag uwi niya, yung asawa niya, nakita niya na yung nobyo ni asawa. Magkasama. Kaya na, Oo. nasaktan niya. Yun yung parang, and of course, parang in that sense, parang medyo legitimate yung Yung source of passion anger, and oo. obfuscation, yung source of anger. Pero yung sa sitwasyon na traffic altercation na dahil Road ang rage, feeling oo. niya, nakat siya or whatever, hindi yun sapat na dahilan para barilin mo yung isang tao, So, yung hindi magalit. hindi kinikilala yung ganong Hindi yung depensa. kinikilala as a defense. In that, kasi kung magkaroon ka man ng liabilidad at dahil nga masyado kang na-excite, masyado kang nagulo, masyado kang nagalit, dapat lawful naman yung dahilan, di ba? Lehitimo yung dahilan kung ba't ka nagalit. Di ba? Alright. But not when it's a simple issue, di ba? Kasi yung nakat kayo ng sandali, hindi naman yung katumbas ng buhay ng isang tao, di ba? Tama. Exactly. Pero thanks so much, Attorney. Ito talagang paalala dun sa mga nagbebenta rin ng kanilang sasakyan, di ba? You have to be Exactly. careful. Kailangan yung proseso, tama Asikasuhin. lahat. Asikasuhin Oo. ng proseso. Kasi- Meron pong dahilan. At pag hindi natin po nasunod ang proseso, kung minsan baka magkaroon ng, di ba, ng effect sa inyo na hindi natin matatakasan ang obligasyon natin sa kapwa natin. Alright. Well, as usual, dami na naman namin napulot na informasyon this morning, Attorney. Information overload, di ba? And Hindi it's a naman, weekend, just so right. safe driving Yes, to safe for driving to everyone. Ingat-ingat lang sa daan. Diba? Yeah. Thank you so much, Attorney you, Gabby, Dan. this morning. Happy weekend sa inyo. Attorney Happy Gabby. weekend, then. Ngayon naman po, oras na para sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Comedy King Dolphy, bahagyang bumuti raw ang kondisyon. Resulta ng dialysis at iba pang test sa hari ng komedya, hinihintay na ng pamilya Kizo.